Gusto ko Yes. munang sabihin kay Ma'am Jennifer, napakaganda po ng design ng damit ninyo po. I know, Ayan. right? Ako rin, napansin ko rin yun. Sino po ang gumawa niya? Napakaganda po. Indigenous na indigenous po yung dating. Chair? Opo. Yeah, Attorney Dot and Ma'am Annie, ito pong katutubong kasuotan ko ay nanggaling pa po sa Ubo Manubo na aking komunidad o aking tribo mula po sa paanan po ng pinakamataas na bundok po dito sa Pilipinas, sa Mount Apo. Traditional attire po ito ng Ubo Manubo ng Kidapawan City po, North Cotabato. Napakaganda. Wow. It's so beautiful po. Talaga. Yes, correct. Thank Dapat, you po. Miss Annie. Maraming salamat. Oo, tayo rin. Oo, Opo. magsuot din tayo ng ganyan para ipakita natin na tayo ay sumusuporta sa mga indigenous peoples natin. Di ba, Miss Annie? Opo. Allow me to interject, Miss Annie, ha? Yes, go ahead, please. Ma'am Thank you, Lynn, Attorney Dot. Oo, Ma'am Lynn, napakaganda nito, no? Siguro one time, let's feature yung mga works po ng mga indigenous peoples because that's one way by which we can promote them. And siguro masasabi nila kung saan tayo makakabili. And siguro papakita nila sa atin paano ba ito ginagawa. Mga iba't ibang mga indigenous peoples natin, iba-iba rin ang mga products nila. Ano po? Yes, Attorney Dot and Mama Annie, gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat. Pero unang-una po, gusto ko muna magpasalamat at ipapuri po sa ating Panginoong Manlilikha at lalong-lalo na po sa ating mga ninuno sa pagkakataon na binigay po ng inyong programa para po ay maibahagi po namin sa ating lahat kung ano po yung mga kagandahan, kagalingan, kultura at tradisyon ng ating mga katutubong Pilipino na kung saan ngayong hapon ay binigyan niyo po ng pagpapahalaga at nakita niyo po na na-appreciate niyo po ng husto yung mga gawain ng ating mga culture bearers. So marami po, sabi niyo nga po, iba't iba po yung ating mga kasuotan ng iba't ibang mga komunidad at tama po na mahahanap po natin ito at matatagpuan po natin ang mga produktong ito sa kanilang mga sariling pamayanan. So, available din naman sa NCIP. Dito, Mama Annie, meron din po kami mga ganitong kasuotan na makikita po dito sa NCIP. At sana po, pumasyal po kayo dito para makita niyo po yung mga iba't ibang mga traditional na kasuotan ng ating mga tribo po. Wow, mayroon tayong Ayan, imbitasyon, nako, Attorney talaga. Dot. Oo, Miss Annie, dadalaw talaga tayo dyan sa NCIP. Opo. Salamat Okay, po. continue tayo. Opo. Okay, thank you very much, Attorney Dot. Chairperson si Buglas. Ano po? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa Serbisyong Bayanihan, ano yung mandato po ng National Commission on Indigenous People at doon sa mga kabataan na hindi masyadong alam ito para maka-educate tayo, kailan nga po naitayo? Kailan ba ito naitatag? Go ahead po, Chairperson. Attorney Dot and Mama Annie, maraming salamat po sa katanungan. Baka ang akala po ng iba, nabuo po itong batas IPRA or yung Indigenous Peoples' Rights Act noong October 29, 1997. However, this is just a product nung nationwide consultations at mga pagsasama ng mga IP rights advocates kung saan even 10 years before the enactment of the IPRA in 1997, nung nabuo ito, ay marami na pong pagkilos para po pahalagahan, kilalanin, igalang at itaguyod yung mga karapatan ng ating mga katutubo. So again, October 29, 1997 po ito, nabuo ang batas na ito at naaprubahan ng ating Presidente Fidel Ramos. At ang pangunahing mandato o tungkulin ng aming ahensya ay ang pagbuo, pagbabalangkas at pagsasakatuparan ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga kapatid na katutubo, lalong-lalo na po sa kanilang mga lupang ninuno at binibigyan po ito ng nararapat na pagsasaalang-alang ng kanilang mga kaugalian, kanilang mga tradisyon, kanilang mga paniniwala, kasaysayan at mga institusyon po, Ma'am Annie at saka Attorney Dot. So, yan po. Nice to hear that. Ayan. Naku. Naku, Miss Annie, alam mo ba, I'm very, very interested in this kasi, di ba, I teach intellectual property law. Ma'am, Madam Chair, nagtuturo po ako ng intellectual property law. And alam mo, Ma'am Annie, nasa konstitusyon talaga natin yan, na kailangan nating supportahan at i-promote ang mga gawain, ang mga creation
ng mga indigenous peoples natin. Sa totoo lang naman, sila naman talaga yung nauna di ba? Sila yung mga ninuno natin at dumating lang yung mga foreigners na nag-invade sa atin. So, Chair, what we would like to know right now, Chair Jennifer, is how many do we have po ng mga indigenous peoples in the country? And how many communities do we have? Especially po dyan sa northern and western Mindanao. Go ahead po, before I ask more. Attorney, opo, tinatalang meron tayong 14 milyon na mga katutubong Pilipino na matatagpuan sa Pilipinas. At sila po ay situated po sa iba't ibang mga ancestral domains and iba-iba pong mga rehiyon, and we actually recognize 110 indigenous peoples group in the Philippines. However, meron din tayong 222 na ethno-linguistic groups din po na matatagpuan dito sa ating bansa. At tama po kayo, sila po ay sinaunang tao ng ating bansa. Bago pa dumating ang ating mga banyaga, meron na tayong mga katutubong Pilipino na hanggang sa ngayon ay isinasabuhay pa rin yung mga kultura at tradisyon na kanilang minanapa sa mga unang henerasyon ng mga katutubo dito po sa bansang Pilipinas. At ito po, Ma'am Annie, naisalin po ito from one generation to another, at isa rin po ito sa intergenerational responsibility ng mga katutubong Pilipino, lalong-lalo na po yung mga matatanda, na isalin ang mga kultura hindi lamang sa mga henerasyon ngayon, pero sa susunod na salinlahi ay kasama rin po ito sa kanilang mga misyon at tungkulin sa kanilang mga komunidad. Okay. Attorney Dot. Kita mo, Miss Annie? Oo, go ahead. Opo. With your permission, Attorney Dot, tanong ko lang ito kay Chairperson Sibuglas. You made mention about ma-ensure natin yung karapatan ng ating mga katutubo. Ang katutubo natin, 14 na milyon mga kasambahay. As you mentioned, and mayroon recorded na 110 groups, situated yan doon sa mga ancestral domain. Nabanggit nyo rin po na yung karapatan doon sa kanilang lupang ninuno. Attorney Dot, mayroon lang ako kasing mga nababalitaan lately na mukhang yung proteksyon para doon sa kanilang mga lupang ninuno ay, I don't know. Sa inyo na po manggaling, ma'am. Mai-insure ba natin as of this time? What is the status? O pilit ng inaagaw yan sa kanila? Nawawala sa kanila? O protected pa rin po ba yung karapatan? At naroon pa rin po ba sila at walang umaangkin ng mga ganyan? At kapag kumaangkin, mayroon bang proteksyon ay binibigay yung ating pamahalaan dyan, yung ating gobyerno, ma'am? Thank you po. Yeah, thank you, Attorney Dot. And Ma'am Annie, doon sa tanong nyo, at totoo po, marami po tayong challenges ngayon ng mga katutubong Pilipino sa ating mga communities, local and also in our local government units, na kung saan ay marami pong land selling, land grabbing. Ngunit ito po ang unang mandato and the very heart of the Indigenous People's Rights Act, yung sinasabi nating karapatan ng mga katutubong Pilipino, kung saan ay ibinibigyan sila ng karapatan sa kanilang mga lupang ninuno at binibigyan din po sila ng karapatan na ipaglaban po ito sa pamamagitan ng Batas IPRA, kung saan ay nakalatid po dyan ang 4 po na programa at 4 rin po na bigkis ng mga karapatan ng ating mga katutubo. Again, na-mention ko na po at first, yung rights to ancestral domains. Second is the right to self-governance and empowerment. Yung pangatlo dyan, yung sinasabi nating karapatan nila sa hustisya at karapatang pantao. At ang pang-apat po dyan, rights to cultural integrity. Sinabi ko po kanina na ang pangunahing layunin na tungkulin ng Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino ay talagang pangalagaan sila at itaguyod yung kanilang mga karapatan at kapakanan sa kanilang lupang ninuno. So marami pong paraan kung paano po namin binibigyan po ito ng diin ang pagpapangalaga po sa kanila. Number 1 po dyan, yun dun sa unang bigkis o unang programa ng NCIP is we secure their ancestral domains by
delineating them and giving them title sa kanilang mga lupang ninuno. And by that, ito pong tatlong karapatan ay nakaangkla po doon sa kanilang mga karapatan sa kanilang lupang ninuno. So kung meron mga pangyayari o pang-aabuso po sa kanilang mga karapatan sa lupang ninuno, susunod na po yung pangalawa, pangatlo, pang-apat dyan, yung right to self-governance and empowerment, yung rights to justice and human rights, and last, yung cultural integrity. So, lahat po yan intertwined and interdependent po on each other. But basically, ang pinaka-heart po nito, ang puso po ng IPRA ay yung kanilang karapatan sa kanilang lupang ninuno. Attorney Dot. Okay. Thank you for that, Chairperson Yes. Jennifer Sibuglas. Yes. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo para isayin Yes. nyo naman katanungan. Thank you po. Yes, Miss Annie, pero bago ko sabihin kung ano itatanong ko, Madam Chair, I am really in awe of you. I think you are the right person for the position. No? Kasi kitang-kita po yung passion po ninyo. And sabi po ninyo kanina, there are several rights. No? Several rights na ang mandato po ninyo sa NCIP is you will promote and protect those rights. But we would like to know now po, ano po ba yung mga karaniwan po na kinakaharap po na problema? At paano po ninyo inaaksyonan po ito sa NCIP, especially po yung mga basic human rights po nila? Go ahead po, Madam Chair. Alam po natin, nakikita po natin sa social media, Attorney Dots and Mama Annie, yung mga problemang kinakaharap ng ating mga katutubong Pilipino, lalong-lalo na po yung ating mga kababaihan. Happy Women's Month po pala sa inyong dalawa. So, anyways, Thank you. Women's power. Kasama naman po yung mga kababaihan natin sa mga katutubong pamayanan. So, ito po yung mga challenges. Number one po dyan, yung displacement. Minsan po dahil merong mga proyektong pumapasok sa ating mga lupang ninuno, yung ating mga katutubong mga kapatid ay minsan ay hindi naman pinapalayas, pero pinapalipat sila sa sarili nilang kung nandun sila situated sa isang lugar kung saan sila nabubuhay, ay pilit silang nilipat sa ibang lugar para po pumasok yung proyekto. Pangalawa dyan, yung sinasabi nating marginalization and discrimination. It's very prevalent sa ating social media. Nakikita nyo po, minsan yung mga katutubo nilalait, tinatawag ng kung ano-ano mga pangalan at sinasabi na ang tingin kasi minsan ng mga taong bayan ang liliit po ng mga katutubo dahil po, of course, lack of access to education, dun sa healthcare and yung sinasabi natin, economic opportunities. Kaya minsan po, hindi po sila nakakasabay talaga sa mainstream body politic. In fact, ito nga yung nagiging barriers nila, yung cultural barriers nila, para maging pantay-pantay sila sa makabagong mundo. Pangatlo po dyan, yung sinasabi natin environmental degradation o yung sinasabi natin pag meron nga pumapasok na mga proyekto ay yung kanilang way of life, kasi connected talaga sila sa kanilang lupang ninuno, nawawala po yung connection dahil nga minsan naililipat sila. At dahil dito sa paglipat nila, yung means of livelihood nila na nakukuha nila mismo sa kanilang ancestral domains, yung resources, yung likas yaman na nakikita sa lupang ninuno, ay nawawala po sa kanila. And therefore, nagkakaroon po talaga ng problema dun sa economic advancement nila dahil yung mga produkto nga at yung mga resources galing sa ancestral domains. At pag nawala ito sa kanila, nawawala yung access nila to economic growth. So, yan po yung mga challenges. However, nandito po ang National Commission on Indigenous Peoples o ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino para gawin po itong tatlong mahalagang layunin o tungkulin po ng opisina. Number one, there is policy formulation. Bumabalangkas po ang NCIP ng mga batas, mga polisiya, programa na naaayon po sa kultura at tradisyon ng ating mga katutubong Pilipino. Meaning to say, yung aming mga policies that we are formulating are more culturally sensitive, naaayon po sa mga kultura ng ating mga katutubong Pilipino. At second dyan, it's culturally appropriate din sa kanilang mga needs.
So hindi po basta-basta lang din po gumagawa ng policy ang ating NCIP o ating mga kawani sa komisyon na hindi po kinukonsulta ang ating mga katutubong Pilipino o ang ating mga katutubong pinuno sa kanilang mga ancestral domains. Pangalawa po dyan, oversight po kami doon sa mga proyektong pumapasok po sa ating mga lupang ninuno. Ano bang ibig sabihin nito? Na bago po pumasok ang isang proyekto sa ating mga lupang ninuno, dapat po dumadaan po sa sinasabi na malaya, nauna at malinang kapahintulutan or free prior informed consent kung saan ay nagkakaroon po ng pagkakasundo itong mga proponente at ang ating mga katutubong pamayanan na masiayos yung mga problema o mga issues and concerns ng ating mga katutubo, lalong-lalo na po pagpapasok na po ang proyekto o programa sa kanilang lupang ninuno. Ang pangatlo po dyan is ang NCIP, ang trabaho po niya is minomonitor po natin yung mga batas na ngayon ay under po legislative proposal sa Kongreso o sa Senado, at yung mga Memorandum of Agreements, Memorandum of Understanding, and Memorandum of Cooperation na ginagawa natin para po ay mapaigting natin at mapalakas yung pagkakasunduan natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kasama natin sa local government units, ang atin pong mga civil society organizations, at lalong-lalo na po yung sinasabi natin mga katutubo naming kapatid na aming mandato po ng ating pong opisina. Yun po, okay. Na Attorney Dot and Ma'am Annie. Attorney Dot, lalabas na marami rin silang challenges. Ano po? Pero I'd like to ask this question kay Chairperson Jennifer. You made mention a while ago na yung mga means ng livelihood nila doon sa ancestral domain, sometimes nawawala sila, yung displacement kapag may mga project. Matanong ko po kayo, ma'am, since kayo po yung nasa oversight din, kailangan tatanungin kayo, may pagsang-ayon po kayo, nagtatagumpay po ba kayo considering na yung project na yan, halimbawa, malalaking project, and when you say that's malalaking project, meaning to say, malalaki din yung pwede mabangga nyo. Kayo po ba nagpa-prosper, nagiging successful kayo dyan? Paano nyo po ito ginagawa? Kung sakasakali na hindi kayo mag-prosper, anong dinudulugan ninyo na ahensya ng gobyerno? Sila po ba ay cooperative naman at supportive din po ba sa mga karaingan nyo? At nagiging successful po ba kayo sa bandang huli? Thank you po. Ma'am Annie and Attorney Dot, inaamin po ng National Commission on Indigenous Peoples that we cannot do it alone. Hindi po kaya ng aming ahensya na mag-isa lang po sa pagpapaigting ng pagkilala, paggalang, pagtaguyod at pagpapangalaga ng mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubo. Kaya po kami ay nasa isang mundo na talagang pinapractice namin o pinapatakbo namin yung sinasabi nating serbisyong bayanihan, kung saan ay ang unang objective nito, unang goal nito ay kailangan magtagumpay po kami sa aming mandato. At yung sinasabi niyo po, pag pumasok po yung mga proyekto natin sa ating mga lupang ninuno, isinisigurado po ng National Commission on Indigenous Peoples o ng ating ahensya na kung sino man yung mga kumpanya, anumang programang ipapasok nila o anumang proyekto, ay napapaloob ito sa isang kasunduan or Memorandum of Agreement kung saan ay yung mga benepisyo natin sa ating mga katutubo, lalong-lalo na po dun sa kanilang share of profits, dun sa kanilang utilization of their natural resources o yung paggamit ng kanong mga likas yaman sa lupang ninuno, ay kailangan po maisakatuparan. Pangalawa po dyan, meron din po kasi sa Memorandum of Agreement, sinasama rin po dyan yung scholarships, employment, yung mga settlements or housing, at iba-iba pa pong benepisyo na nakukuha po ng ating mga katutubong Pilipino sa paggamit po ng ating mga katuwang sa pagpapaunlad po ng kanilang mga lupang ninuno. So, hindi po hadlang na pag pumasok po ang isang proyekto ay nawawalan po tayo ng karapatan na po ang ating mga katutubo. In fact, dito sa yung sinabi ko pong FPIC or yung nauna
malaya at malina na kapahintulutan. Dito po nag-uusap-usap yung ating mga katutubo. Uulitin ko lang po na nag-uusap yung ating mga katutubong pamayanan at yung mga proponente o yung ating mga magiging katuwang kung ano po yung mga nararapat na mga benepisyo na natatanggap po at dapat tanggapin at gawin ng proponente para po ipadaloy yung sinasabi nating kapayapaan at kaunlaran sa ating lupang ninuno ng ating mga katutubong pamayanan. Thank you so much for that, Chairperson Jennifer. Maraming salamat. Attorney Dot, kayo naman po ang magtanong. Maraming salamat po. Yes, Miss Annie. Nako, this is really a very interesting topic kasi, Miss Annie, sa mga travels ko, no, like in the US, when I go to the US, nakakakita po ako ng yung mga lugar na talagang para lang sa mga Indians. Protected sila, protected area yan. And then, Miss Annie, binibigyan talaga sila ng mga, pamamaraan para magkaroon sila ng income. So usually may mga casino po dyan. Doon naman sa Australia, yung mga aboriginals ng Australia, sobrang alagang-alaga rin sila. No? Dahil, alam mo naman, Miss Annie, itong mga first world countries, they really give importance to their indigenous people. So, ma'am, punta po ngayon tayo. Alam po natin na magkakaroon ng eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. At marami po tayong indigenous peoples. And sabi nga po natin kanina, medyo meron pa rin lack of education. Paano po ninyo masisigurado po na ito pong ating mga indigenous peoples are educated as to who they should vote? Dahil they will be a big factor sa pagkapanalo ng ating mga kandidato. How are you going to do that po? Go ahead po. Thank you po sa pagtanong, Attorney Dot and Ma'am Annie. Ang NCIP po, bago lamang po, mga 2 buwan ang nakaraan, ay meron po tayong ginawang kasunduan, kasama po ang ating Commission on Elections, kung saan po ay pinapahalagahan po ang ating mga katutubong Pilipino na sila ay kailangan marehistro at makapagboto, lalong-lalo na po ngayong dadating na eleksyon. In fact, dun sa ating Memorandum of Agreement, kunin ko lang yung kopya ko, Mama, meron pong napag-usapan na may buuing mga voting centers o yung sinasabi natin accessible voting centers sa iba't ibang ancestral domains ng ating mga katutubong Pilipino. Meron din po tayong sinasabing number of IP established precincts, that's 147. Meron din yung sinasabi nating IP clustered o group precincts. Ayan po, na 67 precincts all over the Philippines. Dito po ay lalong-lalo na po yung sinasabi nating SPP o yung separate polling places. Meron po tayong 3 for the initial implementation ng ating Memorandum of Agreement. Meron po tayong 2 probinsya na meron na po tayong established na voting centers. Meron din tayong sinasabing exclusive special polling precincts. Ito po yung sinasabi natin, Attorney Dots and Ma'am Annie, na dito sa exclusive special polling precincts, ito po ay dapat may numero po tayong 115 na IP voters para magkaroon po tayo ng exclusive or ESVP. Ngunit dun po sa mga polling precincts na yung ating mga katutubo ay hindi naman po makakaabot sa 150 persons, ay meron po tayong tinatawag na clustered SPP o CSPP po na kung saan ay ikakas po ng ating mga katutubo yung kanilang mga boto. So all in all, meron na po tayong naitala na number of IP registered voters dito po sa 2 probinsyang ito, sa 2 rehiyon, ang Region 3 and Region 4B, kung saan ay may number tayo of 7,485 registered IP voters. And sa total number of clustered group precincts natin, kung saan ay yung mga IP voters natin ay pwedeng bumoto,
ay meron na po tayong 39 po na Okay. gagawin sa kanilang sarili-sariling mga presinto. Ayun po. Okay. That's very good to know, no? That they are being encouraged to vote. Pero sana rin mamulatan din sila dahil kailangan malaman po nila na kasama po sila sa magdidesisyon kung sino ang mailalagay po dun sa mga positions, mga electoral positions na pagbobotohan natin. Sana po yung I don't want to pero siguro yung Miss Annie, personally, and I really want to express this, wag naman po yung mga artista na wala naman pong alam. Pasensya na po, but I really have to express this. Hindi porket artista ay ibig sabihin ay marunong na yan gumawa ng batas. Mag-isip po tayong mabuti. Tayo po ay pumili. Aralin po nating mabuti ang ating mga iboboto. Kasama po kayo dyan, mga indigenous peoples. I keep on saying indigenous peoples. You are very important in these elections. Tingnan po natin. Opo. Ma'am, go ahead po. Yeah, sorry, Attorney Dot, sana hindi ko po naputol yung sinasabi mo. But anyways po, one of our directions also and one of the activities that we will doing is that we will have a joint information education campaign with the Commission on Election. So sama-sama po ang COMELEC natin at iba-iba pong mga civil society organizations at ang ating opisina para po itaguyod yung pagpadaloy po ng impormasyon, ng edukasyon at kampanya patungkol po dito sa nararating po na eleksyon. At totoo po, Attorney Dot, sana po nga, hindi po yung sabi nyo, ayoko lang sabihin na hindi boboto ng mga artista, pero gusto ko rin bahagi sa inyo na hindi po lahat ng mga katutubong Pilipino ay nahanap na po natin sa mga lupang ninuno. In fact, we have 3 kinds of indigenous peoples. Yung una po, yun yung mga intact. Yun po yung nakikita natin sa ancestral domains, kung saan ay very traditional pa sila. Pag nakita nyo, nakadamit pa sila katutubo. Pag nagsalita ay sarili nilang lingwahe. At yung kanilang paniniwala at kaugalian ay intact pa rin po. Yung sinasabi natin, very traditional. But again, yung pangalawang classification na ating mga katutubo, meron na po tayong sinasabing semi-acculturated. Yung sinasabi natin na although nasa kagaya ko po, na nasa modernong mundo na po ako, but I'm still culturally grounded. Because namulat na rin po ako sa formal education, nabuhay na rin po ako na nasa modernong mundo na kailangan yung formal education ng aking napag-aralan at nakagraduate din po ako. But I am semi-acculturated in a way na yung kaugalian ko, paniniwala ko, at yung aking mga institusyon, yung mga leaders pa rin po na pinapaniwalaan po namin sa community, ayun pa rin po yung nakikita kong dapat na hindi naman idolize, sorry to say that, pero yun pa rin yung iginagalang ko bilang mga nagbibigay sa akin ng guidance as an indigenous person. Yes. At ang pangatlo po dyan, ito na po yung sinasabi natin acculturated, meaning to say, minsan kinakayanan na nila nakatutubo sila, or minsan hindi na rin po nila alam kung ano yung ancestry nila, na kahit sabihin natin meron tayong sinasabi ng mga katutubo, nagsinaunang Pilipino bago pa dumating ang banyaga. Ngunit ang iba po talaga, ay nahihiya na rin po talagang aminin na sila'y katutubo dahil siguro kinukutya sila o dinidiscriminate. Ang iba naman dyan, hindi na po talaga nila matrace yung kanilang ancestry na sila'y po talaga yung mga katutubo Pilipino. So, yun po. Yes. So, yung mga alam na po nila po yung iboboto nila, ma'am. Alam po nila. Very educated. Very good. Attorney Dot, siguro, very good. sayang at wala na tayong gaanong oras. Siguro sa mga susunod na araw ay muli natin anyayahan ang ating chairperson, si Ma'am Jennifer Pia T. Sibuglas. At this point, Attorney, pasalamatan na natin siya sa hapong ito na nakasama natin. Yes, Miss Annie, I am so proud of her. Talaga pong napakahusay magsalita and she knows what she is talking about. Thank you very much to Ma'am Jennifer Pia T. Sibuglas, the chairperson of the National Commission on Indigenous Peoples. Maraming salamat po.